Assalamualaikum sa aking lahat ng mga viewers. Ngayon pala ay binibidyohan ko yung aking i-deliver. Ito po pala mga sisi is abaya po ito. Ang price po nito 7,000 rupees. Mayroon na po itong hijab mga sisi. Order po ito ng ating kabayan sa Karachi. Ayan. So, binibidyohan ko para makita ng ating customer at sinashare ko din sa inyo. Ang tela po natin ay napaka good quality po, pati po yung tahi niya. Ayan. Sa nakikita po ninyo, ito po ay free size. Pag abaya po ay free size po siya. Ayan, ito naman po yung black abaya na order sa ating customer from UAE. Nag-order po ng ating kabayan ng 3 abaya black. Ito po yung unang design, unang kulay. Ayan. Kasi yung kakilala niya is uuwi dito sa Pakistan dahil nga ay Ramadan tapos mag-Eid. Kaya si sister po ay nag-order siya para po mapadala. At ito din po ang pangalawang kulay na ino-order ng ating customer. 3 kasi yung order niya mga sisi. Last time din po nung hindi pa umuwi ng Pilipinas ay nag-order din siya ng mga suit. Ayan. Ito din po yung white. Ang presyo po natin ito is 5,000 rupees. Itong 3, yung black at yung purple at ito din, 5,000 rupees po. Nasa 1,000 peso lang po. Ayan. Ayan, napaka-elegante talaga mga sisi. So, ngayon para mga sisi ay lumabas na kami ng aking asawa kasi nga mga sisi ay mag-deliver kami sa aking customer from Karachi. So, naghintay ako sa kanya dito sa baba mga sisi. Chine-check ko yung malunggay ko. Ito yung i-deliver ko. Binayaran na po ito ng aking customer sa Karachi. Kaya dinadrop ko agad. Ganito talaga ako pag lumabas mga sisi, balot na balot talaga ako. So, mayroon pala tayong isang sender mga sisi na galing po siya sa Malaysia. Nakabase po si sister sa Malaysia. Sabi ng ating sister, pakihide lang ng kanyang identity. 3 taon na silang mag-asawa ni Pacman. At naninirahan sila kasama yung parent ni Pacman at mga kapatid ni Pacman na 2 babae mga sisi. So, dinala ni Pacman doon ang kanyang parent after na nakasal sila si Cinder. Dati ay sila lang doon nakatira sa Malaysia. Kaya dumating ang kanyang mga in-laws 2 months ago. Sabi niya is magbabakasyon lang naman. Pero dahil buntis ang ating Cinder, ay gusto ni Pacman na sa Pakistan siya manganganak. So, hindi pa nakapunta ng Pakistan ang ating Cinder. So, mayroon lang po siyang gustong i-confession sa kanyang nararamdaman mga sisi. Sabi ng ating Cinder, nafe-feel niya talaga na parang hindi siya gusto ng kanyang mga in-laws. Kasi hindi niya talaga maiiwasan na kahit anong gawin niya, lahat talaga ay binabantayan niya ang kanyang mga kilos na hindi siya magkamali para sa kanyang mga in-laws. Kasi hindi talaga niya mapipilit ito kung magugustuhan ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. Unang-una po ay ang kanyang pagluluto. Sa tuwing kumakain sila ay palaging nagko-correct yung kanyang biyanan na kulang ng ganito, ganyan. Next time, tuturuan kitang magluto. So, feel ni Cinder na para daw nahihiya siya masyado sa loob niya. O first time sa buhay niya na ganun talaga. So, dinadamdam niya iyon. Every time talaga daw kapag siya ang naluluto, mayroon po talagang correction ang kanyang mother-in-law. So, tapos ang kanyang father-in-law naman ay kinakausap naman siya minsan dahil siguro lalaki ay
nag-i-ignore lang sa mga ibang bagay. Tapos ang kanyang mga sister-in-law naman is okay lang naman, pero hindi ito masyadong nakipag-usap sa kanya. Marunong naman silang mag-English mga sisi kasi nakatapos naman itong dalawang sister-in-law niya ng pag-aaral. Pero the way talaga na makikhalubilo sa kanya ay mayroon talagang gap na nararamdaman niya. One time ay dumating ang ibang kanilang mga bisita, kamag-anak na nandun din sa Malaysia mga sisi. Parang dinner party ba, sabi niya. So naguguluhan talaga si Cinder kung ano ang kanyang lulutuin. Palagi daw siyang nakikitingin sa YouTube about sa kanilang food. Pero palagi niyang iniisip na hindi talaga maging perfect. Paano na lang? Buti na lang ay tinulungan siya ng kanyang mother-in-law, pero sa kusina talaga ay busi talaga. Busi si mother-in-law sa kanya. Sabi niya sa tuwing ganito na tinuturuan siya na may halong para bang galit ganun. So tapos pag nagsusuot siya ng mga damit ay mayroon talagang correction si mother-in-law niya. Maintindihan naman niya kung nangungurek gaya ng ibang mga in-laws, gaya din ng mga sinabi ng mga kaibigan niya. Pero the way kasing magsalita ang aking mother-in-law is wala kasing ka-amor-amor. Yun bang hindi talaga mafe-feel na concern ang kanyang correction. Sabi niya, parang hindi niya siguro kaya kapag kasama ito sa Pakistan, lalo na kung ang asawa niya ay babalik sa Malaysia. Ngayon ay ito ang palagi niyang sinasabi sa kanyang asawa na buti na lang kung iuwi na lang siya muna sa Pilipinas, doon lang siya manganak. Kasi hindi siya komportable, nahihirapan siya kapag nanganak siya, baka hindi siya tutulungan doon kung ano ba, hindi siya makapaglambing ba kung anong nararamdaman niya after, sabi ni Cinder. Tapos sabi ng kanyang asawa, mag-adjust daw. Kailangan daw mag-adjust, maintindihan lang daw niya. Kasi bago pa lang, so pag matagal din is maka-adjust din siya sa ugali ng kanyang ina. Tapos ganyan naman daw ang kanyang mama. Wala namang masama kung tinuturuan siya. Kaya palagi silang nag-aaway mag-asawa kasi feel ni Pacman na parang masama daw siya sa paningin. Palagi daw yung mama niya na tama, ganun dapat ko daw sundin. Naguguluhan na talaga daw si Cinder mga sisi. Oo, naguguluhan na siya kung ano ang kanyang gagawin, kung pipilitin ba talaga niyang uwi ng Pilipinas o kailangan niya magstay sa Pakistan. Ano ba talaga ang kanyang gagawin sa mga ibang mga Pilipina? Hindi naman pare-pareho yung ating mga mother-in-law or ating mga in-laws. Lalo na is first time siyang iiwan ng kanyang asawa at sa isang lugar na hindi niya pa kabisado, lalo na kapag nasa loob ng bahay. Kasi sa kanilang tinutuluyan ngayon ay para talaga silang nagpatentero. Oo, sabi ni Cinder, lahat ginagawa niya talaga na hindi siya magkamali, pero hindi talaga tama lahat ng ginagawa niya sa mata ng kanyang mother-in-law. Kaya ang hirap daw. So, ganyan para kahirap ang nararamdaman ng ating Cinder. So, ngayon pala mga sisi ay tinutour ko kayo dito sa rooftop. Kung saan ako nagsasampay dati. So, bandang likod pala sa amin pala mga sisi ay ang dami pong mga bahay. Yan. Tingnan niyo po yung nasa likod. So, very crowded na po sa mga bahay-bahay doon sa likod mga sisi. Kaya dito lang sa harap minsan ako nakitingin. So, para po sa ating Cinder, alam mo sisi, pag bago ka pa lang talaga, lalo na kung bago ka pa lang na-meet ng inyong mga in-laws, lalo na kung hindi sila kagaya natin na Pilipino at ibang lahi. Normal lang po ang ating nararamdaman na parang meron pa tayong hesitation, okay?
Tapos yung mother-in-law mo naman ay dahil ikaw ay isang Pilipina at hindi ka pa sanay kagaya sa pagluluto, kaya ka po niya tinuturuan. Minsan po kasi kapag inisip natin na busi sila, kasi sila po ang yung ina ng kanyang anak. So, i-consider mo na lang yan palangga. Kasi alam mo, kung gusto mo talagang makilala ang iyong mother-in-law, so anuhin mo lang muna, palagi mo siyang sasagutin na okay, ganun lang. Oo, ganyan ang magpakisama mga sisi. Oo, kasi kapag kinukontra mo, ay magkagulo lang kayo. Minsan kasi kailangan nating magbigay ng mataas na pasensya. Oo, dapat mayroon talagang isa sa inyo na magpakumbaba ba. Ako din mga sisi, ang ginagawa ko lang kapag mayroon silang sinasabi, oo lang ako ng oo, walang problema. Unless kung iba na yung sinasabi, 'di ba? Kasi 'pag ganyan ang ginagawa natin ay binibigyan natin sila ng respeto. Mas balipan tayo ang magbigay ng pasensya at mas mabigay natin ng respeto na tama para hindi po talaga magkagulo sa bahay mga sisi. Oo, ganyan lang po. Ako nga dati mga sisi, hindi nga pamilya ha, pero ramdam ko talaga na sinisiraan ka, ganun ba? Pero binabaliwala ko iyon. So, ang dapat mo lang gawin ay gawin mo lang yung bagay na kailangan mong gawin doon sa bahay. Tapos, kung mayroon siyang sinasabi, sundin mo na lang. Kung palagi namang sasabihin niya na hindi mo pa rin nakuha, so, sabihin mo lang na, inshallah, kapag next time ay maging perfect na. O, di ba? Ganun lang. Walang problema yan mga sisi. Huwag mong masyadong dibdibin. Oo, ang isipin mo muna yung sarili mo kasi buntis ka. Huwag mo muna isipin yung ano na nararamdaman ng mga in-laws mo, okay? Kasi mas lalo kang mas stress. So, ang i-focus mo is yung about sa inyong mag-asawa at sa iyong anak kasi mga anak ka. Okay? I-focus mo yung pag-iisip mo na mailabas mo yung bata na safety. Yung mga in-laws mo, pabayaan mo muna, i-ignore mo muna. At least gumagawa ka naman ng mga bagay ah, na dapat mong gawin. Yun lang ang gawin mo. Kung magluto ka, maglinis-linis, kung gusto mo. Ganun lang. At least kung palagi ka na lang inutusan, ginawa ka na ng katulong, ay yan, maglikramo ka din sa iyong asawa minsan-minsan. Pero kung inutusan ka at tinuturuan ka lang naman na ganito ang gawin mo, magluto ka, ganito, ganyan. So, pabayaan mo na, sakyan-sakyan mo lang. Kasi minsan talaga kailangan natin manahimik para maging peaceful ang bahay. Ganun lang talaga. Kasi hindi po talaga madali na iba yung lahi na ating mga in-laws, ating mga paligid, at hindi natin masyadong ma-express ano yung nararamdaman natin. Hindi rin natin masabi-sabi kasi nga iba yung langwahe. Kailangan pa natin mag-English. Unless kung makaintindi din sila ng English, o di ba? Kahit makaintindi sila pero iba talaga. Pabayaan mo muna, ipakita mo na lang yun ang best mo na pinaka magandang best mo na mabuti kang tao. So one day, ma-realize din nila na ganun pala. Oo, ganyan talaga pag-process pa ng adjustment. Oo, ganyan talaga palangga. Kasi naranasan ko din yan, at least mga bago pa, ganyan talaga. Kailangan natin parang patintero kasi mayroon pang ano yung nahiya ka pa, ganun ba? Mahirap, kaya sabi ko mahirap talaga kapag nakitira tayo sa ating mga in-laws. Kasi daranasin talaga ang ganitong mga bagay. Kaya pabayaan mo muna. Kaya maganda sana kung magbukod para free ba. Yan mga sisi. O ganyan po talaga kapag bago ka pa lang nakikisama sa mga in-laws mo. Kailangan talaga na para ba yung ang galaw mo ay hindi talaga gaya ng nasa bahay tayo na parent natin ang mga kausap natin. Lalo na kung parent ng mga asawa natin, lalo na ibang lahi, no? So, about naman ni Pacman, alam mo, ang mga lalaki talaga na Pacman ay nakikinig talaga sa kanilang mga mother. So, kung ano yung sinasabi niya about sa kanyang mother,
intindihin mo lang muna. Huwag mo nang masyadong magputak-putak yung bibig. Kasi bihira lang talaga sa lalaki na pakinggan tayo, no? Swerte na lang. Pero kung ano yung gusto mo, dahan-dahanin mo na lang na sabihin sa kanya na hindi ka komportable, ganito, ganyan. Pwede ba na sa Pinas lang muna ako? Pero siguro iniisip ni Pacman na punta ka sa kaniyang mga magulang para maging safety or siguro diyan din siya komportable na sila ang mag-aalaga sa'yo. Lalo na kung about sa gastusin, sa financial. So, isahan na lang, 'di ba? Kasi kapag sa Pilipinas ka, siyempre tayo mga anak tayo ng uuwi tayo ng Pilipinas, siyempre komportable tayo, lalo na kapag mga anak, 'di ba? Marami namang mga Pilipina dito mga sisi na nanganak dito sa Pakistan. Oo, ang dami. So, okay lang naman sila. Ang mga parent naman ng mga Pakistani, mga sisi ay malaga naman sila sa kanilang mga apo. Lalo na kung mga anak ka. Kasi blessing sa kanila yan eh. Kaya siguro ang mother-in-law mo or yung in-laws mo ay nasa Malaysia ngayon ay para siguro na at least makilala kanila ng maayos. Oo, ganun. Basta hindi lang natin ipakita sa kanila na parang kinokontra natin sila, ganun ba? So, sabayan mo na lang kung ano yung bagay na gusto nila, ganun ba? Minsan din ay tanungin mo yung asawa mo na ano bang gusto niya, ganito, ganyan. Pero dapat ang pagtanong mo is a nice way. Kasi ayaw nila talaga na kinukontra natin yung mga magulang nila. Oo, yan ang napapansin ko. Pero ang pagsalita natin ay kailangan talagang mahinahon para magkaintindihan. Kasi kapag pinuputakti mo yan, minamanukan mo yan ng salita, ay mag-aaway talaga kayo. O, ganun talaga. Iba sila mga sisi. Ganyan naman talaga ang mga mother-in-law ng iba para silang busi. Kasi inisip nila isa nanay sila. Kaya okay lang yan. Wag lang masyadong mag-worried. Kasi ano lang yan, sa ating emosyon lang yan ba. Kaya ang gawin mo lang talaga, kung ano yung sinasabi niya, mag-oo ka lang. I-ignore mo na lang. Huwag mo masyadong dibdibin. Okay, huwag kang matakot kasi asawa mo naman yan, yung si Pacman, tapos iuwi ka dito. Inshallah, kapag naka-adjust na kayo ay magiging okay. Ako din, nung bago pa lang ako, grabe ang adjustment talaga. Kasi hindi pa tayo kilala, language gap din, o 'di ba? Lahat ng bagay ay kasalungat talaga. Sa paligid, mga tao, kasalungat. Ang pinaka-importante lang talaga ay yung bang may respeto. Iba kasi, yung pagbigay sila sa'yo ng respeto ay hindi sila, ayun bang, hindi sila for example, nirespeto ka nila. Hindi ka nila masyadong ini-involve sa lahat ng bagay. 'Di ba? Pero kapag sinasabi mo na parang naiilang, lahat naman talaga kapag bago pa is naiilang pa. Oo, lalo na kung palagi kayong nag-i-English. Gano'n talaga ang feeling kapag mga ibang lahi ang kaharap mo. Hindi pareho sa Pilipino, chika agad, gano'n, ganyan. Madaling magaan ang loob. Pero kapag mga ganito talaga mga sisi ay kung nararamdaman mo na hesitate ka, sige lang, nanibago ka lang. Huwag kang matakot. Kung ito ay nakakabuti na umuwi ka ng Pakistan at dito ka manganak, so go mo yan, i-go mo. Sa ngayon, iisipin mo lang talaga na manganak ka. Kasi hindi madali ang manganak, okay? Manganak ka, yun ang isipin mo, i-focus mo sa sarili mo na ma-deliver mo yung bata na safety, na maayos, yun. Tapos paglabas ng bata, paano mo siya halagaan, lalo na yung sarili mo para hindi ka mabinat. Huwag mo na pansinin yung mga ugali lang sa mga paligid mo. Unless kung sinasaktan ka nila o anong ginagawa, pabayaan mo sila. Kahit na sinisiraan ka, pabayaan mo sila. Close your ears na lang. Okay? Close your ears. Tapos, huwag na tayo magbitaw ng salita na nakakasama sa kanila.
Bahala na sila kung gawa sila ng kwento, ano, kasi sila na nagkakasala, okay? Unless para sa'yo ay ganon. Kasi the more na kinukontra mo yung mga in-laws mo sa harap ng asawa mo, kayo ang palaging nag-aaway. O diba? So, babayaan mo lang unless kung pinapabayaan ka ng asawa mo. Kung ginagawa niya yung responsibilidad niya sa'yo, at ikaw din, ganun din ang ginagawa mo bilang asawa. Basta, kung hindi mo talaga kaya, nasa iyo talaga yan. Nasa iyo iyan kung gusto mo uwi ng Pilipinas. Kayong mag-asawa mang desisyon ng ganyan. Pero hindi naman sa haba ng panahon na palagi kayong nag-iiwasan. Okay? Ako, 4 years na ako dito sa Pakistan. Okay? Noong una talaga, admit ako niyan na hindi pa kami nagkaintindihan lahat. Para bang marami pa mga issue-issue. Tapos nasa isip lang pala yun. So, nagbago ang lahat nung bumalik ako ng Pakistan. So it means, nangailangan lang talaga ng space. Nangailangan ng space para makilala mo ang isang tao at maisip mo na maganda pala kung nandito. Oo, kasi lahat ng tao na dumating sa buhay natin ay napaka-importante. Kaya palagi tayong lalo na ngayon na mag-anak ka, itong mga in-laws mo sila ang tutulong sa'yo. Okay? Kaya huwag kang mag-alala. Uuwi naman kayo ng Pakistan, magstay naman yung asawa mo for a while. So, doon mo malalaman ang lahat. Hindi ka naman nila pababayaan, sisi, kasi mga tao kasi dito, mga sisi, sa mostly talaga is malaga sila sa mga nanganak, ganun ba? Pero wag ka munang masyadong idepende lahat, ganun. Kailangan mo din maging matatag. Kailangan mo din na, kasi iba kasi yung ano nila eh. Iba yung oras nila. For example, nanganak ka. Tapos, hindi sakto sa oras yung morning na mabigay ng pagkain. Dapat din ikaw mismo sa sarili mo ay tulungan mo din yung sarili mo. Kaya, sa ngayon, focus ka lang muna sa sarili mo, okay? Huwag kang masyadong mag-focus-focus sa ano ba mga emosyon mo. Ganyan lang talaga yan. Basta huwag mong kontrahin ang lahat ng mga bagay, okay? Para maka-adjust ka. Kasi, ganun lang talaga. Kasi ang naranasan ko talaga kapag palagi tayong kumukontra hanggang nag-aaway lang kayong mag-asawa palagi, unhealthy kasi yun eh. Oo, na masyadong toxic, nagbibigay ng stress. Kaya, go on the flow ka na lang. Huwag kang kukontra. Unless kung palagi kang binubugbog o ganun, kaya hindi na yan tama din, no? So, ipakita mo lang sa kanya na siya yung mother-in-law mo, irespeto mo siya. Ganun lang. Tapos, palagi mo siyang i-appreciate. Oo, sabihan mo na, nagsuot ng damit, bagay sa'yo yan, maganda yan. Oo, palagi mo yan sinasabi kasi para magiging magaan din ang loob nila sa'yo. Kapag kasi palagi ka na lang nakitahimik, first, ikaw muna ang gumawa ng first move na makipag-usap sa kanila. At yan bang i-open mo yung sarili mo sa kanila. Kasi sila hesitate sa'yo, ikaw din hesitate sa kanila, wala na. Nagpatintero talaga kayo. O, ganyan talaga. Kaya ako dito sa bahay, dati ganyan ako, pero ngayon, gumagawa talaga ang paraan na mag-approach, ganon. Ganon ba? Kasi sila din mismo iniisip din nila na nahiya sila na lumapit. Hindi yan na hindi kanila gusto. Ano pa lang yan? Hesitation pa ba? Kasi parang ang pangit naman na makipagplastikan, di ba? Kaya huwag mo na pong masyado namang idibdib ang lahat ng mga bagay na hindi ka gusto nila. Isipin mo na lang na gusto ka nila para magiging positive energy ba? O, di ba? Kaya yun lang mga palangga. Ganyan talaga kapag bago pa. Oo, sa ibang mga tao. Merong adjustment, emotional, ganun. So, ang gagawin mo lang is be good, be kind, ganun lang. Para walang away, tahimik, ganun lang. Positive lang lahat. Kaya,
huwag kang matakot. Kasi pamilya mo na din sila. Diba? So, ngayon mga sisi ay maraming salamat sa tiwala, lalo na sa ating sender. Tuloy-tuloy na po talaga ang ating confession. Okay? So, maraming salamat sa lahat at mega shoutout po sa lahat ng ating mga viewers. Mag-ingat po tayo lagi. At ang Ramadan po is dito sa Pakistan is gabi sa 17. Mag-Ramadan na. Kaya medyo busy na po ako sa mga tahi ko. Oo. So, ayun ang mga sisi. Maraming salamat. Allah Hafiz.